Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Well, dito sa ating video na ito, malalaman natin ang katotohanan sa West Philippine Sea kung nag-exist ba ito o hindi nag-exist. Narito ang video. Okay mga kababayan, marami pa rin ang naguluhan sa tinatawag na West Philippine Sea. Kung meron ba talagang West Philippine Sea, sabi ni Marcoleta ay wala. Pero sabi ni PBBM ay meron. Okay, so ito, i-try natin pag-type sa Google ang West Philippine Sea kung anong ibibigay niya. Kasi ang Google, ito ay sa mundo eh. Kapag recognize ka ng Google, ibig sabihin, kapag matagpuan natin ng West Philippine Sea sa Google, ibig sabihin, recognize na ito ng buong mundo. So ito, West, type natin na West Philippine Sea. Tingnan natin kung anong lalabas dito. So ito, lumalabas ang mga mapa. Ayan o. Meron pala ito. Ayan o. West Philippine Sea. Ayan, yung sa may Zambales at sa may Palawan. Meron o, dito rin o. Itong isa, ito. Meron o. Meron sa Google, kaya recognize na yan ng buong mundo. Ngayon, bakit nasabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea? At titingnan daw sa Google, sabi ni Marcoleta na wala. Baka lumang mapa yung tiningnan niya. Baka yung kapariho ng globe map ko na ano pa, 1970s. Eh talagang wala pa, di ba? Kasi lumang-luma. Yung ating EEZ, Exclusive Economic Zone, yun yung West Philippine Sea. Ito, ayan o. Ang magulo kasi diyan, akala ng China ay yung South China Sea ay papalitan na ng West Philippine Sea. Hindi ganun. Manatili yung South China Sea na sa China ito. Pero yung ating West Philippine Sea, ito, ay nasa exclusive economic zone which is 200 nautical miles galing sa ating baybayin sa mainland Philippines. Ayan, so merong West Philippine Sea sa Google Map. Meron. So ito oh. Tingnan natin ang layo sa ano lang, sa mata-mata lang, di ba? Makikita naman natin kasi ito'y Google Map to eh, Google Earth. So eto, oh. Makita natin, ang pinagbasihan nila ang Hainan Island. Itong binilugan ko. Hainan Island, yan yung pinakamalapit na isla sa Pilipinas. So dito sila magbabase ng 200 nautical miles. At ang 200 nautical miles, sakop niyan ay hindi aabot sa Pilipinas. Dito lang yan sa kalagitnaan. So itong kalagitnaan, itong may marka na South China Sea, dapat ito ang boundary ng China at ng Pilipinas. Kasi ito yung kalagitnaan, no? Ang lumabas, dito na sila, dito na, ito. Alright, so ito na. Ito. Atin to sukatin. Sukatin natin ng ano lang estimated lang na sukat. Ang ating isla na pinakamalapit sa China ay itong dulo dito, ito. Tsaka ang Palawan. At meron pa tayong mga isla na ano dito, kaya pwedeng dito tayo mag-umpisa ng ano natin ng sukat. At yan ay sukatin natin papunta diyan sa gitna. At ganoon naman ang Hainan ng China. Ito yung kanilang isla na pinagbasihan nila na pag-claim ng 9-dash line. So punta rin sila dito ng kalahati. Ayan. So ito na yung kalahati. Hati na tayo diyan sa China at sa Philippines sa karagatan. At ang Vietnam naman, ayan, ang Vietnam ay papunta rin siya dito eh. Ayan.
So, ito na portion, ito na yung tinatawag na sea lane or archipelagic sea lane na diyan dumadaan yung mga barko, gumaganyan, papuntang India. So, dapat yan ay free passage. Sabi ng Amerika, dapat ito na passage ay libre yan. Kasi diyan dumadaan ang mga barko na commercial na mga shipping. Kaya dapat ito walang magmumay-ari nito. Ngayon sa itong ruling ng United Nations Law of the Sea ay 200 nautical miles galing sa inyong baybayin. Susukatin natin to, ang 200 nautical miles dito lang yan eh. Ganon din sa Palawan, ang ating 200 nautical miles ay dito lang. Ito. So estimated yan. So ito lang yung angkinin ng China. At dito naman, kung dito sila magbabase ay hanggang dito lang sila, ito. Ngayon, ang nangyari palitan natin ng kulay ang ating Ang nangyari kasi diyan ay sumobra ang China. Okay, palitan natin ng kulay green ang ating lapis. So ito, ang China kasi gumagawa ng 9-dash line. So dito sila yung Taiwan kasama yan eh. Dito sila gumagawa ng 9-dash line, gumaganon sila. Ayan, inangkin na nila ang Zambales, inangkin na nila itong Palawan. Ayan, inangkin na nila ang Vietnam, ganyan. Diyan sila, ayan. So itong within this green, ito, lahat yan ay sa China na yan. Paano naman yung Vietnam, di ba? Ang Vietnam, pinakamalapit yan sa China eh. Meron nga dito, ito, Vietnam pa to. Inangkin na lahat ng China eh. Yung Vietnam, hindi lang ganong pumapalag kasi pareho silang komunista. Pareho silang komunista ng China kaya hindi pumapalag ang Vietnam. O di ba? Mga DDS. Kung kayo kasi ay DDS, kayo ay supporter na ng China. Kasi ang inyong pinakahari ay supporter ng China. Kaya papayag ba kayo mga DDS na sa na ito na portion sa China na yan? Makuha na yung ating economic zone. Ngayon ang ating economic zone under sa arbitral ruling ng United Nations Law of the Sea ay dito tayo 200 nautical miles galing sa ating mga baybayin. So dito yung ating economic zone. Ito. Dito. Ayan. Ito, ating karagatan tong dito. Philippines yan. So ito atin yan, kalagitnaan ng Taiwan. So ang Taiwan ay ito, sa kanila din yan. So ito na yung ating economic zone. Itong within the blue lines. Ngayon, hindi ganyan eh. Ang China ay gumawa sila ng kanilang 9-dash line, which is, balikan natin sa kulay pula. Dito sila, gumanyan sila Tapos dito sa Luzon, Zambales, kinuha nila yan. Palawan, kinuha nila yan. Ganyan. Sa Vietnam, kumuha din sila sa Vietnam. Ganyan. Ang layo-layo ng boundary. Ito yung boundary ang gitna eh. Ito. Dapat ng China ay dito lang siya gumawa. Ito. Dito lang siya gumawa ng 9-dash line. Ang Taiwan, wag niya nang isali ang Taiwan. So dito lang siya. Ito lang yung karagatan ng China. Diyan. Ito lang ito. Kung talagang sukatin yan. Kaya sa Munich, Germany, meron silang ngayon, usapan ng mga ambassadors, ng mga spokesperson ng China. Pilipinas meron din tayo, Vietnam meron din, ang Indonesia, Malaysia ay meron din. At doon sa sa usapan sa Germany na mediator ang presidente ng Germany ay siyang nag-mediate sa China versus Asia. Okay, lahat ng nasakupan ng China na karagatan ay
ang mga spokesperson ay pumunta doon eh. Ang ating spokesperson si Manalo, magaling magsalita, kaya supalpal yung spokeswoman ng China. Kasi mali nga sila eh. Mali sila. Ang laki-laki ng ginawa nilang karagatan. At wala silang plano na bigyan ng free passage ang mga barko ng taga-ibang bansa. Kaya kung dadaan na dito ang Amerika at saka India, ay magbabayad na sila ng tax. Sabihin natin toll fee kung highway pa yan. Magbabayad sila dyan kasi sa China yan eh. Kaya hindi papayag ang India, ang Amerika, na kukunin ng China itong sea passage na narito sa gitna. Kaya ayaw ng India, ayaw ng Amerika, ayaw ng Australia, ayaw ng buong mundo. Napaka-unfair. Okay, balik tayo sa puntahan natin yung definition. Okay, so balik tayo sa West Philippine Sea. Ito, okay, so dito tayo. And then sa all tayo para malaman natin ang ibang articles. So dito merong nakalagay, what country does West Philippine Sea belong? Okay, so kanino nga ba ang West Philippine Sea? Tingnan natin kung anong sagot. Ito. Dito nagkamali ang China kasi recognize siya ng Google eh. Ito. What does West Philippine Sea belong? Kanino ba talaga? Ito ang sagot to. Philippines. Kaya mali si mali talaga si Marcoleta. Kasi kung Google ang sagutin mo ay yan ang sagot eh. Ang Google ay gawa yan ng hindi China ang gumawa niyan, hindi rin Pilipinas. Ang Google ay katotohanan. Diyan tayo nag-search lahat. Kaya recognize na siya by Google, by the world, na ang West Philippine Sea belongs to the Philippines. Ayan, no? Therefore, the West Philippine Sea is inside the Philippines Exclusive Economic Zone or EEZ to the extent of 200 miles nautical measured from our country archipelagic baseline. Ayan. So, sa Pilipinas talaga yan. Google na yan eh. Klarong-klaro. So ito, who owns the West Philippine Sea now? The Philippines pa rin. Who owns the West Philippine Sea now? Sagot ng AI, ng Google, the Philippines owns the West Philippine Sea. Ito, during the Permanent Court of Arbitration ruled in favor of the Philippines in 2016. Ayan, klarong-klaro naman pala yan. Kaya nga, gumawa ko ng video na ito para i-search natin kung sino ang mali, si Marcoleta ba o si Tariela. Kaya ito, who owns the West Philippine Sea now? Ito, the Philippines. Kaya nga, klarong-klaro, naka-highlights. Kasi nanalo tayo ng Permanent Court Arbitration ruled in favor of the Philippines. 2016 pa, sa panahon ito ni Digong. Kaya lang si Digong hindi niya ito pinaglaban eh. Ano lang si Digong, paano-ano lang, kuyakoy lang. Kasi mayroon silang agreement ni Xi Jinping eh. 50-50 ba yun? Kung anong makuha diyan sa West Philippine Sea. Kaya ito, explanation kung bakit sa Pilipinas yan. Explanation klarong-klaro to sa Google to, hindi to sa Pilipinas. Hindi ito gawa ng Pilipinas. So ang explanation kung bakit sa Pilipinas ang West Philippine Sea under the arbitration ruled in favor of the Philippines sa UNCLOS or United Nations Law of the Sea ng United Nations, merong 200 nautical miles from the base land of a country papunta sa dagat. So ito, the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS gives coastal states sovereign rights over their exclusive economic zone. Ayan. So merong sovereign rights ang bawat bansa 200 nautical miles from its baseline. Ito nakalagay The Philippines EEZ in the WPS extends 200 nautical miles from its baseline. Saan ba tayo nagbabase? Hindi sa Palawan.
kasi yun ang nasa harap ng China. Ang China naman ay nagbabase sa kanilang isla na Hainan. Pero ang layo-layo ng Hainan sa West Philippine Sea. Pumasok na sila sobra talaga. Talagang greedy. Ito, the Philippines has economic rights within its EEZ. Under the UNCLOS or United Nations Coastal over the Exclusive Economic Zone. So itong law of UNCLOS sa United Nations yan, na batas sa karagatan para sa kapakanan ng lahat ng bansa na hindi mag-away-away, di ba? Pero hindi sinunod ng China kaya talo talaga sila dito. Kahit saan pa ito dalhin. Kasi awarded na ito arbitration award ruled in favor of the Philippines in 2016. Kaya nga lang, ang presidente ng panahon ito ay si Digong Si Digong, kaya walang nangyari. Hindi gumawa si Digong ng hakbang na gagawa ng mga papeles na magpapatibay na atin yan. Bagkus ay binigay na sa China. Binigay niya ang Scarborough Shoal, ang Ayungin Shoal, yung mga isla dyan, Panatag Islands, Pag-asa Islands. Binigay niya, hinayaan niya ang mga Chinese, sabi niya na pwede kayong mangisda dyan, kami rin pwede rin mangisda sa inyo. Ang nangyari, hindi na tayo makapangisda sa kanila kasi may mga Coast Guard na, pero sila malayang pumapasok sa ating West Philippine Sea sa panahon ni Digong. Wala ngang ginawa si Digong talaga. So ito, puntahan natin. What is the bakit nag-aaway? What is the dispute? Sea dispute of the West Philippine Sea. So ito, basahin natin ha. Ang nagsulat nito ay Google hindi Pilipinas. So ano nga ba? Philippines-China relations have lately been dominated by territorial disputes in the West Philippine Sea, which has escalated since naval standoff over Scarborough Shoal in 2012. Mabuti pa nga si Pinoy ay nagkipag-away pa Panahon ni Pinoy ito 2012. Pagdating kay Digong, wala na Wala nang standoff. Hinayaan nila. Mabuti pa yung Pinoy magipaglaban pa. Ito, so dito tayo Who is the owner of Scarborough Shoal? Ito. Nako, ayon sa Google, ang China ang may control Masama. China controls the Scarborough Shoal, but the status of the shoal is disputed. Ayan, disputed din yan sa China. Sila nga lang yung gumawa din ng artificial island. Sila ang nag-develop ng isla. Pero hindi sa kanila, klarong-klaro, disputed pa rin. So the People's Republic of China claims the shoal, which is located in South China Sea. The Republic of the Philippines claims the shoal through the Treaty of Washington in 1900. Ayan, meron naman palang treaty yan Kaya sa Pilipinas talaga yan. Grabe itong China. Why does China want the Philippine Sea? Ito. Bakit nga ba? Additionally, the South China Sea may contain massive oil and natural gas reserve beneath its seafloor. Sovereignty over the region could also give China a level of energy security and independence far beyond what it currently possesses. Ito nga ang sabi ng mga scientist na nagsurvey dyan sa ating West Philippine Sea ay nandyan nga yung deuterium, which is pinaka-refined na klase ng fuel. At of course, mahal pa yan kaysa fossil fuel na itong ini-export ngayon na ginagamit natin galing ng Saudi, galing ng Russia. Yun kasi ang malaking exporter ng fossil fuel, yung mga gasolina natin ngayon. Pero kapag namina na yung deuterium dyan sa West Philippine Sea, yan kasi ay zero carbon, less carbon yan na klase ng fuel, kaya maganda sa makina. Kaya nga lang mahirap siya imina. Kaya hindi kaya ng Pilipinas na minahin yan. Pero ang China ay kaya yan. Kaya nga nagipagpatayan sila dyan So ito,
Why does the China want the Philippines? Ang sagot ay it contain massive oil and natural gas reserve beneath its seafloor. Nako, grabe, klarong-klaro. Yan talaga ang ang reason kung bakit kukunin talaga yan ng China. Ito, nakalagay. Sovereignty over the region could also give China a level of energy security and independence far beyond from what it currently possesses. So, ibig sabihin, wala sa kalahati kung ano meron ng China ngayon, maliit lang yan, pero kapag nakuha nila ang South China Sea, make that ang West Philippine Sea, kapag sa kanila na yan, ay, naku, China level of energy and security is far beyond it currently possess. Kaya magiging magiging Saudi Arabia ang China in terms of energy and fuel kapag nakuha nila ang West Philippine Sea. Okay, so klarong-klaro na mga kababayan na ang WPS ay nandyan sa mapa. At saan kaya nakita ni Marcoleta ang kanyang source? Tinitingnan niya yung 1970s pa siguro na mapa. Dito ka sa Google titingin. Kasi yung anong meron dito sa Google ay nakabase yan sa basihan ng buong mundo, hindi lang Pilipinas, hindi lang China. Okay, so yan lang mga kababayan. Atin lang ginawa ng video para maklaro natin kung bakit makipagpatayan talaga ang China dyan sa WPS at kanino ba talaga ang WPS. Nasagot na natin yan, nasagot ng Google, kaya klarong-klaro na atin yan. Okay, ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa ating channel. Malaking tulong. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat kayong lahat.